Marami pa pong issues plus the fact na yung sa the should versus HSAC conflict in the exercise of their jurisdiction. Ayan po yun. As manifested in one particular case. And I'm sure marami pang ibang cases yan, but I'm just using one particular case, the multinational village case, just to highlight the conflict in the exercise of the jurisdiction of the two agencies, one regulatory, one adjudicatory. So for these reasons, I was forced to move for the deferment of the consideration of their budget, Mr. President. Yan na lang ang nangyari sa proposed budget ng Department of Human Settlements and Urban Development. Matapos nga mahigit isang oras na interpolasyon o pagtatanong ng ilang senador kay Senadora Risa Hontiveros na siya nag-sponsor ng pondo nito. Kung saan isa sa mga naging pinaka-focus ng pagtatanong sa senadora ay ang tungkol sa pagkakaroon ng condominium type na housing para nga sa mga minimum wage earners na papalo naman ng 1,500 o 2,600 pesos a month depende sa subsidy na papasukan. They should to reconsider their condominium concept for the poor. Kasi parang hindi kaya ng mga mahihirap sa amin. Paalisin sila doon sa lupa na tinitirhan nila, tatayuan ng condominium, hindi naman nila kaya yung condominium, where will they go? Kasunod nito, hinimok na senadora ang DSUD na mamahagi na lang ng lupa at gawing tig 500 pesos a month ang bayad dito upang maging abot kaya sa mga tricycle drivers at maging sa mga tindero-tindera na wala namang fix na sahod sa isang araw o buwan. Pero maliban pa rito, itinaas din ni Senadora Nancy Binay ang kanyang concern tungkol sa pagkakaroon ng association dues na gagamitin sa bayad sa kuryente at repairment sa planong condominium type na babahay. Kasi pag condominium setup, laging may kasama yung association, para association dues. Yes, Mr. President, the good gentlewoman from Makati is correct. Pero inputted na po yun dun sa loan at mako-cover din ng additional subsidy, Mr. President. So dun sa 1,500, mako-cover na yung association dues. Yes, Mr. President. Kay Hontiveros, ang association dues naman na ito ay posibleng pansamantala munang hawakan ng pag-ibig hanggat hindi pa umano nakakabuo ng homeowner association sa pinaplanong gusali. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.